Nagbago na nga ba ang game mo? Pag-usapan natin na. Nagbagong lahat. Mag-aayos lang ako. Check out natin sa yellow basket ko. Recently, nagkakaroon ng mga hate reactions, comments, binabasa yung Bini dahil sa isang vlog na kung saan nirate nila lahat ng mga Pinoy street foods na binigay sa kanila. Tapos, yung vlog na yun is not Pinoy audience. Okay, bakit? Kasi, if I'm not mistaken, that's from American vlogger, no? Hindi ko alam basta lumabas lang din siya sa FYP ko, tapos sa YouTube, pinanood ko siya ng buo. So, na-entertain talaga ako dyan, and, nakakatuwa kasi nakakasabay sila, di ba? So, strategically, nakakasabay sila sa ibang audience. Yun yung maganda sa mga Bini. No? And, maraming man nagsasabi na ang arte na nila magsalita, no? Ganyan. Kasi nga, hindi naman Pinoy yung audience nila, di ba? So, kailangan nila mag-English. And ito guys, no, as someone na nakapag-travel na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, na siyempre, ang universal language natin is English, automatic talaga yan na makapa-English ka talaga. Okay? So, yun. Pero, baka sabihin nyo, hindi naman yun yung main topic, or hindi naman yun yung main reason bakit sila binabas, no? So, binabas sila dahil dati, hindi naman sila mayaman, or hindi naman sila, kumbaga, kumakain naman sila dati ng mga street foods, di ba? Pero ngayon, kung makapag-read sila, parang arte-arte. Guys, it doesn't mean na kumakain sila ng street foods, kinakain na nila lahat ng street foods, di ba? Tapos, may mga preferences talaga ang bawat tao, and ang mga preferences natin nag-iiba from time to time, di ba? So, pwedeng, ngayon gusto mo, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, hindi mo na sa gusto. So, pwedeng magbago yung mga preferences natin. And, hindi mo pwedeng idikta sa girl group na to, sa mga Bini na, nagsimula kayong mahirap, o nagsimula kayong ganito, dapat ito lang yung kakainin nyo, dapat ito yung gusto nyo, yung pamahirap. Lahat ng tao, may karapatang mag-grow. So, let's not box people's idea na, yun nga, mahirap ka dati, so dapat ito lang yung kinakain mo, dapat ito lang yung gustuhin mo. Hindi ganun, no? Dapat hindi ganun yung maging mindset natin. So, dapat mo naman na nag-grow sila, it means hindi na sila grateful sa mga pinagdaanan nila. Kahit galing ka sa simpleng pamumuhay, mahirap na pamumuhay, pwede ka pa rin magkaroon ng preferences habang tumatagal. Hindi porket tumaas yung standards mo, automatic nawawalan ka na ng respeto, automatic nagiging maarte ka na o nagiging mayabang ka na. Hindi naman yung ganun, di ba? Alam mo, ayun nga yung maganda yun, nire-rate nila, tapos nasabi nila talaga yung feedback nila based sa nalasahan nila o nakita nila. Katulad ng meron doon yung isaw, hindi naman ganun yung typical na isaw dito sa Pilipinas, di ba? Yung sinabi nga nila, mas masarap daw yung isaw na pa-letter S. Pero ako, personally, hindi talaga ako kumakain ng isaw. So it means ba, maato na ako dahil hindi ako kumakain ng isaw? It means ba, alam mo yun, basta. Tapos meron doon, yung hopya, di ba? Sabi naman nila, mas masarap yung hopya munggo, hindi yung hopya baboy. Which is, I agree. Nung pinanood ko yun, sabi ko, ako din, personally, mas masarap yung hopya munggo ng tipas. Diba? Sinabi nila yung, binanggit nila yung brand na masarap yung tipas hopya. So, ayun, yun lang naman yun sa akin na sana wag natin i-bash or i-label sa mga tao na, hindi, nagsimula kayo sa simpleng pamamahay, kaya dapat, nagsimula kayo na wala kayong pera, kaya dapat ganito ka. O dapat yan lang yung magustuhan mo. Hindi So, let's be happy when someone is growing and evolving, diba? So let's be happy na may mga tumataas yung standards, no? Pero doesn't mean naman na tumaas yung standards mo, wala ka ng respeto, na wala ka ng pagmamahal sa sariling bayan, na sinisiraan mo na yung mga Pinoy street foods, diba? Yun lang.